Noong November 22, 2024, sumulat ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office kay Governor Fernando. Ayon sa liham, iniimbita ang gobernador o sinumang representative mula sa kanyang opisina na Opo mga kababayan, hindi daw maniniwala yung mga taga Bulacan na walang kinalaman sa korupsyon ang kanilang gobernador. Lalong-lalo na nung sabihin niya na siya po ay walang alam sa mga proyekto ng flood control project. Hanggang ngayon, kahit umiinit, lubog pa rin ang ilang bayan po sa Bulacan. Lubog sa baha, as in lubog na lubog ha. Ang iba, bubong na lang yung natira, lalo na sa Plaridel. Dito po sa Hagonoy, sa Kalumpit, Bukawi, may ilan po dito sa Marilao na hanggang ngayon lubog pa rin ang kanilang mga kabahayan at hindi pa rin sila makagalaw ng maayos, hindi sila makahanap buhay at ilang mga eskwelahan ay lubog din po. Yan ay dahil sa nangyayaring korupsyon sa flood control. Mantakin nyo, mahigit 600 po yung flood control project. 3 lang yung ginagawa ngayon dahil ang ilan po ay pinatigil ng DPWH dahil nga po sa investigasyon sa usapin ng corruption. And of course, nakarang araw, imbis na bumisita si Bongbong Marcos, ang pinadala niya lang si Abalos at ang isa po na puro press con, puro pagmamayabang na si Vince Dizon. Yan po yung kanyang pinadala para mambubodol, mangako na naman sa mga taga-Hagonoy. Bakit hindi pumunta si Bongbong Marcos? Yan ngayon kung bakit galitin yung mga taga-Bulacan. Pakinggan natin si Daniel Fernando. Mariing iginiit ni Bulacan Governor Daniel Fernando na wala siyang alam sa 41 billion pesos worth of DPWH flood control projects na 41 billion na at ayon po sa mga datos, mahigit 70 billion nga yung kabuang budget dito sa Bulacan. sa kanyang lalawigan sa loob ng 4 na taon. Sa isang panayam nitong Huwebes, sinabi nito na hindi dumadaan sa kanyang opisina ang mga national project. Wala rin daw siyang kamalayan na lumobo na sa mahigit 40 bilyong piso ang pumasok na pondo sa kanyang nasasakupan mula 2022. Sa halip, Napakatanga naman ng gobernador yan, no? Mantakin mo sa nasasakupan mo yung mga proyekto, tapos wala kang alam. Mangyayari po ba yan na wala man lang consultation sa iyong opisina? Or ano man lang ba yung courtesy lamang sa iyong opisina na Gob? Ito, papagawa kami ng mga flood control project Kaya sa totoo lang, yung mga taga Bulacan, hindi sila naniniwala na walang kinalaman itong si gobernador. Focus anya siya sa mga lokal na proyekto tulad ng mga kalsada at mga multipurpose buildings. Pero tila taliwas ito sa DPWH document na nakuha ng Billionaire News Channel. Noong November 22, 2024, sumulat ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office kay Governor Fernando. Ayon sa liham, iniimbita ang gobernador o sinumang representative mula sa kanyang opisina na maging non-voting member observer para sa gagawing submission and opening of bids sa December 13, 2024. Kabilang dito ang bidding ng ilang infrastructure projects sa loob ng Bulacan. Ang mismong sumulat, walang iba, kundi ang isa sa kasalukuyang flood control state witnesses na si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara. May tatak din ito ng opisina ni Gov. Ayan po mga kababayan natin Yung problema kasi dito, may mga dokumento nagtuturo na may alam itong si Gobernador Daniel Fernando sa nangyayaring pagpapagawa or yung mga pagpapa-implement ng mga proyektong flood control sa Bulacan. Patay tayo dyan. At ito pa mga kababayan natin. Okay, puntahan naman natin yung kanyang naging interview. Dito naman po kay Manong Ted Pailon. Ito, tuloy tayo nito. Pang 2022 governor na kayo? Opo. Okay. Magmula po ng 2022, 2023, 2024 at 2025, ang kabuuan na pong pondo na nailaan sa Bulacan para po lamang sa flood management program ay 41 billion 358 million. Alam niyo ho ba ito? Ano po yan, national? Ito po yung budget po na nanggagaling sa General Appropriations Act. Ibig sabihin po, pambansang budget, Governor. Opo. Alam niyo po yun? I will take the datos po. Wala po kasi akong datos na hawak-hawak. Hindi. Pero sa totoo lang, we have so many projects to do. Kasi po, kami po kasi, ang project po namin, yung mga kalsada na pinakikita po namin
yung nakita namin talagang lumulubog na, nag-request ng mga kapitan, taasan na ng kalsada. Opo. Yata sa naman po ang kalsada. Mga building po na Grabe no, nakapokus lang daw po sila sa kalsada at nilang mga infrastructure project sa Bulacan. No? Walang maniniwala dito. po ng yung mga multipurpose, yan po yung mga Yes, sir. project namin. Opo. Naunawaan po namin. Yan po sinasabi niyo kanina pa. Opo. Sige po. Opo. Tapos Gov. yung mga Opo. Opo, Gov, ganito ha, para ho tayo malinaw, Gov. Okay, kayo ho bilang gobernador, inyo ho bang sinisilip o pinag-aaralan ang General Appropriations Act, pambansang budget, para alam nyo kung magkano ang nailalaan ng national government para po sa mga proyekto sa Bulacan, particular po yung inyong problema sa baha, nito hong mga flood control projects? Pag sa amin po kasi, alam po yung project namin, sa infra po talaga is 900 to 1 Hindi. billion maabot. Yun ang Iyon ang problema dito mga kababayan po natin. Talagang sinasabi po ni Daniel Fernando na wala talaga silang kinalaman. Ang sagot niya nga dito, hindi sila nakikialam sa mga proyekto ng nasyonal. At imposible yon mga kababayan po natin na hindi dadaan o hindi man lang ma-inform ang Office of the Governor patungkol po dito sa mga proyektong na-implement sa kanyang lugar. Kaya sa totoo lang mga kababayan po natin, nagtataka ako kung bakit nananalo pa rin itong si Daniel Fernando na before election ng 2025, ito na isa sa kini-question na ito sa kanya. Yung patungkol po sa usapin ng flood control. At sabi nga ng kanilang campaign slogan, level up na ang Bulacan. Totoo nga yung sinasabi niya mga kababayan po natin, no? Na level up na ang Bulacan. Level up dahil sa nangyayaring sobrang baha. Usaping sobrang baha, ito, okay? Puntahan natin yung pambubudol po. Literal na pambubudol nitong si Secretary ng DPWH at walang iba kundi si Vince Dizon, mga kababayan po natin. Dahil ang pagpunta ni Vince Dizon sa Hagunoy, no, ay isang pangakong malabo pa sa sabaw ng puset. So, pumunta lang sila, magturo-turo. Hindi ata nabasa man lang ng baha yung kanilang paa. Dahil lahat na inaapakan po nila ay tuyong-tuyo. So, syempre, no, sumakay sila sa bangka. Hindi naman sila lumusong sa baha. At lahat na sinakyan po nila ay hindi man lang nabasa ng tubig. So, paano sana nila ma-experience yung nararanasan ngayon ng mga taga-Hagunoy? Sa Hagunoy sila pumunta. O hindi man lang nila sinubukang tingnan kung gaano kalalim po yung baha. Okay, ito, pambubudol na naman ito mga kababayan. Gamit ang bagong disenyo. Ang disenyo nito na pinoint out nga ni Kapitan, para sa mga dike. Ito ha, bago natin ipagpapatuloy ha, paano po pala mag-inspeksyon sa mga structural project o sa struktura ang isang walang kaalam-alam sa usapin po ng construction. Dahil unang-una, hindi po siya engineer, hindi po siya architect, lalong hindi po siya panday, lalong hindi po siya foreman. Wala pong knowledge si Vince Dizon sa usapin ng construction. So, paano niya ito na-inspection at paano yan na sinasabi na yung design ay hindi tama? Ito yung problema sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Naglalagay po siya ng kanyang mga cabinet secretary sa specific department na hindi naman po angkop sa kanyang trabaho, hindi naman angkop sa kanyang kakayanan. Naglagay ng trabaho ng engineer, trabaho ng may background sa construction na wala namang kaalam-alam itong si Vince Dizon. Pero pag magpaliwanag, kala mo sigurado talaga, no? Kaya panglooban. Oh. Ang dapat ang disenyo dito, dike para sa dagat. Hindi mo madali ang solusyon dito. Pero kailangan po, Yeah. umpisa na po natin. At meron na po akong mga ipapakita mga initial na gagawin po natin. No, na magsisimula na in coordination with Mayor Charo, with Mayor Ma, para po talagang ang national government at ang local government ay magtatrabaho na po para mas maganda talaga natin totoong solusyonan ng problema na dekada-dekada na hindi nawawala dito yung problema ng pagbaha. Ito po yung inikot namin kanina ni Mayora, kaya pasensya na po kayo. Yung po nakikita niyo po yan.
Yung po lang yan. Kaya makikita nyo, yung agono yan. Yung kasi ang shape ng agono. Yung po lang, yan po ay mga gap na dapat sana kung ang pera na talagang inakalaan para sa pagpoproteksyon ng ating mga komunidad nagamit na tama, yan po sana yung nasa Dapat sinabihan niya yan ang kanyang amo na si Bongbong Marcos. Bakit kasi hindi ginamit ng tama yung pera dyan? Dapat ipakulong na nila kung sino yung mga mastermind dyan. Yung problema dito, mga kababayan po natin, sinasabi ni Vince Tison, hindi niya daw po papabayaan yung Hagonoy, hindi daw pabayaan yung taga Bulacan. Anong nangyari? Diba? Nakaraan, sinabi ni Bongbong Marcos na hindi nababaka dahil patuloy yung pagpapagawa, patuloy yung pagsasaayos, pagdedredging. Sinabi pa nga ng, I think, may-ari ng San Miguel, di ba? Nasabi niya, sila daw ay tutulong sa pagdedredging dyan sa Bulacan para hindi na babaha ulit pagdating ng tag-ulan. Pero walang nangyari. Mas matindi pa ngayong baha na nangyayari kayo, mga kababayan po natin. Kaya itong pangako ni Vince Tison, ayusin daw yung mga DK, papagawa daw. Tapos, sa isang press conference, sinasabi niya na hindi pa ito masisimulan. Baka next month pa or next year pa daw ito masisimulan. So, yung pangako ito, aabot na naman ng 2028, 2029, 2030 at wala pong mangyayari. Kung sila pa rin yung uupo sa pwesto. Sa mga kababayan natin, kung gusto talaga natin may pagbabago, no? Kung gusto talaga natin na magkaroon ng kaayusan, mga kababayan po natin, pagdating po sa pagpapa-implement ng mga proyekto ng gobyerno, dapat mapalitan itong mga bugok na namumuno sa pwesto ngayon. Marami pa tayong pag-uusapan, stipot lang at huwag kalimutan ilike ang ating palaban po ang isang guro at kahit ano pa ang sinasabi ni Claire Castro, hindi umano ito susuko. Ang isang teacher po ay nakapagsalita ng hindi maganda dito po sa Impacta. At alam naman po natin, mga kababayan, napakabastos din naman kasi ang bunganga nitong Impactang ito. Mantakin nyo ang nangyaring shooting incident sa Zamboanga, abay yung mga guro ang kanyang sinasabihan na nagtuturo ng hindi maganda. Abay marami po sa mga teachers natin yung nag-react, lalong-lalo na po yung mga aktibo sa social media. Kaya ang isa po ay nakapagsalita ng hindi maganda dito po sa Impactang ito. Ngayon, sinasabi ng Impacta dahil nakarating nga po sa kanya, maharap daw sa patong-patong na kaso itong teacher na nagbanta daw po sa kanya. Itandaan natin, mga kababayan, ano ba yung rason kung bakit nakapaglabas ng hindi magandang saloobin yung ating mga kababayan, teacher man yan, magsasaka man yan, OFW man yan, mangingisda man yan, driver man yan, o kahit sinong ordinaryong Pilipino sa mga taga-Malacanang o sa mga kalyado ni Bongbong Marcos. Bakit nakapagsalita ng hindi maganda? Dahil sa kanila rin. Nanggagaling sa kanila, tapos binabalik lang po sa kanila yung kanilang hindi magandang ginagawa. Tapos, magbabanta po sila na maharap daw sa patong-patong na kaso. So, walang pinagkaiba po ito sa mga dilawan makakaliwa. Ang isa nga yung di ba? Na drawing lang na napaka-perfect at nasubrahan sa arts ang pag-drawing ng kanyang bunganga, nagalit at magpa-file din daw po ng kaso. So ganito na po sila ngayon, mga kababayan. Kung sila po ay makapagsalita ng hindi maganda, okay lang sa kanila. Pero kapag sila ang binalikan, ay magbabanta po sila agad ng kaso. So ganito yung paraan na pananakot nila sa mga tao ngayon. Pero balita ko, mga kababayan po natin, hindi magpapatalo at hindi po aatras ang mga Pilipino sa ginagawa nilang pananakot ngayon sa sino man na nagpapalabas ng saloobin laban po sa gobyernong ito. And tingnan natin, mga kababayan po natin, kung anong kaso yung ipafile ni Auntie Claire or nitong si Impactang Claire Castro sa isang teacher na di umano'y pasasabugin ang kanyang bunganga. Matindi daw yung paghahanda na ginagawa ni Risa Tanas
para sa darating na 2028 presidential election. At ang kanyang sinasabi, baka siya lang daw po yung mag-iisang oposisyon na kakandidato para po sa presidential election pagdating ng 2028. Aba, ang kapal ng pagmumukha ni Risa Hontiveros. At papayag ba yung mga pinklawan sa kanyang kagustuhan? Paano yung pinagmamayabang at pinagmamalaki nila na kaya daw talunin si Vice President Sara at walang iba kundi si Mama Lini Lugaw nila. O ngayon nga, naghahanda na, di ba? At balibalita, itong si Mama Lini, every weekend nasa Manila, di umano ha, para makapag-meeting or makipag-meeting sa mga matataas na opisyal ng nasa gobyerno ngayon. So, ibig sabihin ba dito, yung pinapahiwatig ni Risa Hontiveros na siya ang magiging opposition na presidential candidate sa 2028, ibig sabihin, kinukonsidera na ni Risa Hontiveros na si Lini Robredo ay magiging kandidato ng administrasyon. Kaya pala. So ngayon, parang sinasabi rin ni Risa Hontiveros na nakakasigurado siya na walang ibang tatakbo na presidential candidate. Ibig sabihin, sigurado ba si Risa Hontiveros sa kanyang sarili na kaya nilang matanggal or ma-impeach si Vice President Sara? Saan ka palang pagmumukha ni Risa Hontiveros, no? Talagang trying hard itong si Risa Hontiveros para ipagmayabang, ipagmalaki ang kanyang sarili na kaya niyang ipanalo yung laban na ito. Dapat iangat muna ni Risa Hontiveros ang kanyang sarili. At least siguro 5% man lang o 10% man lang sa survey. Napakalayo, no? Sa halos 40% na nakukuha na ratings po ni Vice President Sara. So, ano na lang, no? Palakasan na lang ng loob yung laban ngayon ni Risa Hontiveros. At alam natin, mga kababayan, paano siya maging kandidato ng opposition kung kaalyado niya yung nasa administrasyon? Paano siya magiging opposition kung siya ay humihimod sa puwet ng administrasyon ngayon? At pilit na pinoprotektahan yung mga korap na nasa gobyerno. Tingnan nyo nga, mga kababayan natin. Si Risa Hontiveros ba binabanggit kung sino yung mga di umano'y mastermind sa flood control corruption? Hindi po. Si Risa Hontiveros po ba handang-handa po na nananawagan na ipakulong ang mastermind sa flood control corruption? Hindi rin po. Ano yung ginagamit ni Risa Hontiveros na issue? Pastor Apollo Kibuloy, AJK, impeachment ni VP Sara, ano pa ba? Yung Pogo. Lahat yan is agenda na ginagamit ng administration against sa mga Duterte. So, iisa lang sila ng agenda. Mayroon pa, yung WPS nila, yung atin ito. Yan po, isa pa yan sa kanilang pinaglalaban ngayon na kunwari sila daw ay pro-Philippines, pero pabor na ipadala sa Amerika si Pastor Apollo Kibuloy, extradite si Pastor Apollo Kibuloy, magkaroon ng extradition versus Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika. Pro-Philippines yan, ha? Gumagana yung ating justice system. Tapos, pabor na doon hatulan, husgahan si PRRD sa ICC sa The Netherlands. Pilipino yan, ha? Gumagana yung ating justice system. At tandaan natin, yung mga yan, ilang dekada na po nila na pilit na sinasabi na may dugong kriminal o kriminal daw yung mga Duterte, pero never nila napatunayan na may pinatay ang mga Duterte. Kahit kay Tatay Digong, never nila napatunayan yan. Ibig sabihin, kahit gawa-gawa pa yung mga propaganda nila, kahit nagsanib puwersa pa sila sa administrasyon, hindi nila mapatunayan. At kailangan nila gumamit ng International Criminal Court para lang
kunwari, totoo yung kanilang sinasabi. Ang tanong, magkano naman ang kapalit nun para sa pera? Para ipakulong yung ang nakaraang administration president. Di ba? So, paano naging pro-Pilipino itong si Risa Hontiveros? Kapag hindi pumapabor sa kanila, okay, padala na yan sa ibang bansa. Pag pumapabor sa kanila, okay, pro-Pilipino kami. Iyan ang literal na napakakapal ng muka. As in, napakakupal. Ilan na lang yung mga sumusuporta kay Risa Hontiveros. Masasabi ko yung mga estudyante, no, yung mga individual, yung mga makakaliwa, yung mga taga-bundok na tanga-tanga at sarado ang utak. Ito na lang yung mga sumusuporta kay Risa Hontiveros. Paano yan? Yung Pinklawan hindi susuporta sa iyo, Risa. Kasi gusto talaga nila si Leni Robredo. Mantakin mo, pilit mo na, no? Pinipilit mo yung sarili sa mga Pinklawan. Pero mismo yung kaalyado niya na si Bam Aquino, ayaw sa kanya. Si Risa Hontiveros, ayaw sa kanya. Ang gusto, si Leni Robredo. So, paano ka magiging single presidential bid in 2028? Tinanong mo ba yan ang iyong sarili? Ang tawag dyan sa Ilonggo, hangag. Napahiya na naman yung mga kritiko ni Senador Robin Padilla, yung nanguna sa survey, at kahit anong gawin nilang paninira, hindi nila masisira dahil sabi nga mismo ni Robin Padilla, zero po siya sa usapin ng korupsyon. Kaya hindi nila matitibag. Pakinggan natin. Kasi wala kayong mahanap na butas sa akin. Yun ang problema. Kaya ang mga balat ninyo, bobo yan, tanga yan, yan ang mga kaya lang nyo sabihin. Kasi pagdating sa pagnanakaw, zero ako. Yan po ang tunay, mga kababayan. Ganon lang, no? Pamimersonal yung atake ng mga anti-Duterte or anti-Senator Robin Padilla. Pamimersonal dahil nga wala naman silang masilip na korupsyon. Kahit sa panahon ni Tatay Digong, dito ngayon kay Vice President Sara, pilit na pilit at fabricated din yung mga allegation nila sa usapin ng korupsyon dahil walang ganong nangyayaring pagbubulsa ng anumang pondo na pera ng taong bayan. Kaya ngayon, no, nagpapabricate na lang sila ng kung ano-anong allegation. Pati asawa po ng Senador Robin Padilla natin ay binabanata nila. Si Mariel ay sinasama nila sa pambabash. Sabi nga ni Senator Robin Padilla, yung isama yung asawa ko dahil wala naman siyang kinalaman sa usapin ng nangyayari sa politika ngayon. Private personalidad itong kanyang asawa. Pero dahil wala nga silang masilip na mga isyo, maliban lang sa bobo daw, tanga daw, hindi nila mabato sa usapin ng corruption at kung anumang anomalya, pamimersonal yung kanilang atake. Kaya, mga kababayan, no, hindi tayo magtaka at bakit numero 1 pa rin sa mga lumalabas ng survey itong si Senador Robin Padilla dahil ang tao ngayon galit na sa mga korap, magnanakaw. Kaya tingnan mo, kahit anong pang babato nila sa usapin ng corruption kay Vice President Sara, walang maniniwala kasi nga sila yung nag-aakusa, sila rin yung tunay na magnanakaw. Tama, di ba?